For the first time in centuries, researchers have uncovered what's believed to be where it is believed Jesus of Nazareth was buried. The newly restored shrine surrounding what is believed to be the tomb of Jesus. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang sinaunang nakasarang libingan, isang lugar na naging sentro ng pananampalataya, kasaysayan at misteryo sa loob ng mahigit 2,000 taon. Ang mismong pag-iisip nito ay nagbibigay ng kilabot sa iyong katawan, ngunit hindi ito basta-bastang libingan dahil ito ay pinaniniwalaang ang libingan ni Hesukristo. Ayon sa mga ebidensya, ito ay maaaring ang libingan ni Jesus ng Nazareth at ng ilan sa kanyang pamilya. Ang parehong libingan kung saan, ayon sa mga ebanghelyo, inilagak si Jesus matapos ang kanyang pagpapako sa krus. At ito rin ang libingang, makalipas ang 3 araw, natagpuang walang laman. Isang pangyayari na nagbigay daan sa isang paniniwalang nagbago sa buong mundo magpakailanman. Ngunit paano kung may magbukas nito ngayon? Paano kung matapos ang napakahabang panahon, tuluyan nitong ibunyag ang kanyang lihim? We know this is the exact site that was identified 1,700 years ago that to this day remains a focal point of Christian pilgrimage. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa malalalim na talakayan tungkol sa ganitong mga bagay at mga natuklasan tungkol sa pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang patuloy na maghatid ng kamangha-manghang kaalaman tungkol sa Biblia, kasaysayan at marami pang mga bagay. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan at saksihan ang isang sandali na nagpatigil sa lahat ng nakakita. Nagsimula ito sa puso ng Jerusalem, na kung saan nagtipo ng isang pangkat ng mga archaeologist, scientist at mga religious scholar para sa isang makasaysayang sandali, ang pagbubukas ng libingan na pinaniniwala ang huling hantungan ni Jesus. Ang lugar na ito, na matatagpuan sa loob ng Church of the Holy Sepulchre, ay nanatiling hindi nagalaw sa loob ng maraming siglo. Habang sinimulan ng pangkat ang pagtanggal ng mga naipong alikabok, bato, at ng mismong bakas ng panahon, pigil hiningang naghintay ang buong mundo. Mayroon kayang mahahalagang bagay sa loob? Maglalaman kaya ito ng ebidensya na makapagpapatunay o magpapasinungaling sa isa sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo? Para sa mga nananampalataya, ito ay higit pa sa isang archaeological excavation. Ito ay isang sandali kung saan nagsanib ang pananampalataya at pagtuklas. Ayon sa Biblia, matapos ang pagpapako kay Jesus, isang mayamang lalaki na nagngangalang Jose ng Arimatea ang kumuha ng kanyang katawan at inilibing ito sa isang bagong libingan na kanyang ipinahanda para sa kanyang sarili. Kinuha ni Jose ang katawan, binalot ito sa malinis na telang lino at inilagay ito sa kanyang bagong libingan na inuka sa bato. Iginulong niya ang isang malaking bato sa harapan ng pasukan ng libingan at umalis. Matthew chapter 27 verse 59 to 60. Ang libingan ay tinatakan ng isang malaking bato at binantayan ng mga sundalong Romano upang walang sino man ang makakapasok upang kunin ang katawan ni Jesus. Ngunit sa 3 araw, nagbago ang lahat. Wala siya rito, siya ay nabuhay muli, gaya ng kanyang sinabi. Matthew chapter 28 verse 6. Ang deklarasyong ito ng anghel sa walang lamang libingan ang naging pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya. Ngunit sa ngayon, makalipas ang maraming siglo, narito ang mga scientist nakatayo sa mismong lugar na ito, handang tuklasin ang mga lihim na maaaring itinatago ng libingan, habang dahan-dahang tinatanggal ng pangkat ang mga naipong dumi at bato, unti-unting lumitaw ang istruktura ng libingan. Kahit na ito ay napakatanda na, ito ay nananatiling mahusay na napanatili. Ang mga pader na bato, ang silid ng libing, at maging ang slab, kung saan maaaring inilagay ang katawan ni Jesus, ang lahat ay naroon. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng lahat ay hindi kung ano ang kanilang nakita, kundi kung ano ang wala sa loob ng libingan. Walang mga labi sa loob, walang mga buto, walang pisikal na ebidensya ng isang katawan. Ang libingan ay walang laman. Maaaring sabihin ng ilan na hindi ito isang nakakagulat na bagay, sapagkat ang buong pananampalatayang Kristiyano ay nakabatay sa paniniwalang si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang walang lamang libingan ay hindi isang bagong revelasyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit umiiral ang Kristyanismo. Ngunit ang tumayo mismo sa harap nito, ang makita ito ng sarili mong mga mata, ay isang napakatinding karanasan. Para sa mga mananampalataya, ito ay kumpirmasyon ng kanilang matagal ng pinaniniwalaan. Walang laman ang libingan dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong sting? Unang Korinto chapter 15 verse 55. Ang pagtuklas sa libingan ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pisikal na ebidensya. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang walang lamang libingan ang nasa puso ng mensahe ng Kristyanismo. Ipinapakita nito ang una, ang tagumpay laban sa kamatayan.
Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan na hindi ang kamatayan ang may huling salita, na pagtagumpayan niya ang libingan at nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ikalawa, ang pagtupad ng mga hula. Inihula sa lumang tipan na ang Mesiyas ay magdurusa, mamamatay, at muling mabubuhay. Tinupad ni Jesus ang bawat propesya, pinatutunayan na siya nga ang ipinangakong tagapagligtas. Ikatlo, ang pananampalataya sa buhay na Kristo. Ang Kristyanismo ay hindi nakabatay sa mga relics o buto, kundi sa pananampalataya kay Jesus na buhay. Ang libingan ay walang laman dahil si Kristo ay buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. John chapter 11 verse 25. Sa pinakapuso ng kwento, ito ay pananampalataya. Ang Biblia ay naglalarawan ng pananampalataya bilang, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrew chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya. Kahit walang pisikal na ebidensya ng kanyang pagkabuhay, milyon-milyon ang naniniwala sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ang walang lamang libingan ay sapat na, at ang pananampalatayang ito ay nagdadala ng kaligtasan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John, verse 3, chapter 16. Bago dumating si Jesus, hinahanap ng mga tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga sakripisyo at ritual. Ngunit si Jesus ang naging pinakadakilang handog, pinasan niya ang kasalanan ng mundo at inialok ang kaligtasan sa lahat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang si Jesus ay muling nabuhay, nilupig niya ang kasalanan at kamatayan magpakailanman. Ang kanyang walang lamang libingan ay isang pangakong ang lahat ng naniniwala sa kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Kahit libu-libong taon na ang lumipas mula nang si Jesus ay lumakad sa mundo, ang kanyang libingan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, hamon, at pagbabago sa buhay ng maraming tao. Kung titingnan ito mula sa pananampalataya o kasaysayan, ito ay isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo. Para sa mga Kristiyano, ang walang lamang libingan ay hindi lang isang archaeological site. Ito ay patunay na buhay si Jesus, isang pangako na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, at isang paanyaya na maniwala, magtiwala, at tanggapin ang kaloob ng kaligtasan. Ano ang kahulugan ng walang lamang libingan para sa iyo? Isa ba itong sinaunang misteryo o ito ba ang pinakadakilang pag-asa na ipinagkaloob sa sangkatauhan? Kung na-inspire ka sa video na ito, maaari mo kaming suportahan sa pamamagitan ng isang pag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pananaliksik, tuklasin ang bagong kaalaman at magdala ng dekalidad na content para sa iyo. Maraming salamat sa panonood at tandaan, si Jesus ay muling nabuhay.